Okay. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, alam nyo, itong mga kupal po na to na anti-BBM, no? Ang reklamo nila ngayon, wala daw pong ginagawa ang presidente. So, kanina, parang nasa ano sila kanina, no? Nasa Liwasan ba to? Liwasan Bonifacio ba to? Yung lugar na yan, parang Liwasan, no? Kung di Liwasan, baka nasa Cavite, di ba? So, pakinggan yung sinasabi ni Respicio. We love you, John B. Pakurot nga, cute mo. So, ano ba yun to si Respicio? Baliw ba to? Baliw ata to, no? Si Respicio siguro baliw siguro to, no? Tahanan ng magigiting! Ang Cavite! Tahanan ng mahihirap! Yeah! Bagong bayani ba? Si Congressman Kiko Barsaga! At ito rin, bagong bayani ng Kongreso. Sila lang ang lumalaban at kinakasuhan. Congressman Lian, Congressman Kiko, at si Congressman Paulo. Paulo Marcoleta, no? Alam nyo, si Libiste, mga kababayan, ito ang pangit dito, no? Si Libiste, nakinabang ng panuniligong sa kanyang solar ek-ek, no? Tapos, yung pinabayaan ni Libiste ng panahon ni PBBM, ngayon hinahabol siya ngayon. So, kasalanan ni BBM ba yun? Hindi nga. Nakuha niyo yung point ko. Tignan ninyo, ha? Nakuha po ni Libiste, Leandro Libiste, ha? Yung solar company, di ba? So, ang problema, hindi niya na-deliver yung service. Ang problema ni Libiste, yung mismong franchise na binigay sa kanya, binenta niya na dapat dadaan pa yun sa Congress. O ngayon, gumawa ng illegal. Tapos, ngayon po iniimbestigahan na po siya ng NBI. NBI ata, alam ko NBI no? Na makakakasuhan din po ata siya ng BIR. O parang ganon, di ba? So, ngayon palalabasin ni Libiste, hinaharas siya ng presidente. Anong klaseng kagaguhan yun? Hindi nga, di ba? Anong klaseng kagaguhan yun? Siya gumawa ng illegal, tapos nung siya po ngayon ay iniimbestigahan na, nasabihin niya, hinaharas siya ng presidente? Di ba? Gago lang, di ba? Gago lang eh. Pero hindi po naisip ng mga DDS yan. Yung mga bobong mga DDS, hindi po nila naiisip yan. Na ito si Libiste, ginagamit lang sila. Tama, di ba? Mga bobo kasi kayo, mga DDS kayo eh. Tuwang-tuwa kayo kay Leandro Libiste. Pero in reality, ginagamit nilang nila kayo para sa kanilang clout. Ginagamit lang nila kayo para lang, di ba, makakuha ng simpatsya na sila po inosente, pero in the first place, lumabag talaga sila sa batas. Hindi nyo naiisip yun. Hindi po naisip ng mga DDS yun. Para sa kanila, kakampi namin yan, si Libiste. Pero, ang katotohanan dito, gumawa ng illegal si Libiste. Doon po sa pagbenta ng kanyang prangkisa, in the first place, ang may-ari po yan, gobyerno. Bobo lang, di ba? Bobo lang eh. Kaya continue. Bagong bayani ito. Sagutin niyo ako. Bagong bayani ba? Si Congressman Paulo Marcoleta! Ako po si Atty. Harold Respicio. Vice Mayor po ako ng Reyna Mercedes Isabela. Isa po akong Ilocano. At madalas ko pong nakakasama si Lian, si Kiko, at si Congressman Paulo Marcoleta. Mukhang si Shuttle yung walang trabaho eh. Vice Mayor lang eh. At nandito ako ngayon, kasama ko kayo para manawagan sa ating Pangulo na sa wakas ay magtrabaho ka na, sir! Gusto nyo na bang magtrabaho si BBM? Gusto ko isigaw ninyo ng napakalakas. Malapit lang ang Malacanang dito.
Gusto niyo na bang magtrabaho? Si BBM! Abnormal! Abnormal! So ngayon mga kababayan, no? Hindi raw nagtatrabaho yung presidente. Gago talaga to, no? Sabi niya, hindi raw nagtatrabaho yung presidente. So by the way, mga kababayan, no? Tinan nyo, Barsaga, Libiste, Marcoleta join forces for reform. O, di ba? So total, abogado naman kayo. Ba't hindi kayo magpasa ng bill? Alam niyo, bobo rin talaga itong mga to eh. Kung reform pala ang gusto ng mga tatlong congressman na to, in the first place, dapat bago kayo mag-rally, meron na kayong pinasang bill kung ano man gusto nyo gawing reforma. Tingnan nyo ginagamit nyo lang yan para sa optics eh. Ginagamit nyo lang yan para magpasikat eh, in the first place eh. Kasi ang dali po talaga lokohin ng mga Pilipino sa totoo lang. Ang daling lokohin ng mga Pilipino. Sabihin mo lang na naghihirap tayong lahat. Sabihin nyo lang, ang gobyerno walang ginagawa. Maniniwala yung mga yan. Alam niyo pinakamagaling dito? Si Eli San Fernando. Sobrang galing sa ganyan yan. Ang gusto ko, taasan ang sweldo ng mga manggagawa. Puta tayo ka lang. Alam niyo ba na yung minimum wage? Pinag-aralan po yan. Pinag-aralan po yan. And by the way, sinasabi ko naman yan eh. Okay lang maging minimum wage earner habang bata ka pa. Pero pag tumatanda ka na, minimum wage earner ka pa rin, mukhang may problema na ata. Ang problema na dito hindi na gobyerno. Ikaw na mismo. Hindi nga. With due respect sa mga minimum wage earner kunwari, first time sa trabaho, minimum wage earner, okay yan. Di ba? Pero pag 40 years old ka na, minimum wage earner ka pa rin, ang problema nun, by the way, diyan magaling si Eli San Fernando eh. No, na ang gusto niya, taasan ang sweldo ng minimum wage earner at gawing pare-parehas yung sweldo ng minimum wage sa buong Pilipinas. Maganda pakinggan, di ba? Masarap pakinggan. Pero in reality po, it doesn't work that way. Hindi pwede mangyari yon. Kasi po, iba po ekonomiya sa probinsya, sa Maynila. Napaka-basic naman nun. So, kaya ko nabanggit yan mga kababayan. Ganyan din po sa ginagawa nito. Nagreklamo sila na gusto nila ng reforma na in the first place, ang reforma magsisimula sa kanila. Kasi congressman sila eh. Magpapasa muna sila ng bill na itong gusto naming reforma. Ang tanong, anong reforma na ba pinasa ninyo? Di ba? Nagreklamo kayo na gusto nyo ng reforma na in the first place, wala naman kayong pinapasang reforma. Wala kayong bill na pinapasa para sa reforma. Bulok din eh, no? Bulok eh. So ngayon, sabi nila, wala doon ginagawa si Presidente. O tinan nyo, may bagong video si PBBM Papayag ni Pangulong Bongbong Marcos ugnay ng rollback sa presyo ng langis simula sa April 14. O mga streetways tinan nyo Itong video po ni PBBM, buhay na buhay siya dito Baka sa St. Luke's kinuha to. By the way, itong video ni PBBM mga kababayan, hindi to scripted. Hindi po katulad nung kay Sara Duterte, di ba? Na puta, pati simpleng birthday greetings, puta scripted, no? Itong kay PBBM, hindi scripted to. Obvious naman eh. Parang makita mo na, sige na, ready na. Anong message mo? Camera. O, ganon. Tinan nyo Ano ba tayo? Sige dito. Sa ating mga minamahal na kababayan, meron po akong ibabalita sa inyo. Simula Martes, Abril na ang 14, may malaking rollback sa presyo ng langis. Mahigit 20 piso. So makikita nyo, di ba, na yung pagsasalita ni PBBM, hindi siya scripted. Talagang on the spot yan. Di ba? So si Sara, kapag magsalita, puta lahat scripted. O, di ba mga kababayan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Madayaw na adlaw sa inyong tanan. Syukran. Tapos babasahin niya. Oh. Si PBBM wala siyang ganyan. So ngayon, tinan niyo naman ito na pala eh. Oh, ganyan pa ito ba walang ginagawa? Diesel 20 pesos yung bababa. Gasoline 4 pesos. Kerosene 8 pesos. Oh. Ano walang ginagawa? Oh. Bababa ba yan ng ganyan kung walang ginagawa? Oh, di ba? Krisis pa tayo ngayon Oh. piso ang ibababa sa diesel. Ang gasolina naman may bawas na 4 pesos 43 centavos kada litro. Kerosene, 8 pesos 50 centavos kada litro ang ibababa. Malaking tulong ito lalo na sa ating mga driver, sa mga commuter at sa bawat pamilyang Pilipino na araw-araw naapektuhan ng mataas ng presyo ng krudo. Hindi pa ito sapat. Kaya tuloy-tuloy naman ang ginagawa ng inyong pamahalaan para maibsan ang epekto nito sa inyong pang-araw-araw na buhay. At tandaan nyo hindi pa sapat yan. Ako naniniwala naman ako hindi sapat yan. Na pero itong mga bobong mga didas, mga babayan, ang gusto nila, pababaan yung presyo ng gasolina tulad ng dati. Sige nga, saka kukuha ang pera. Bobo talaga. Ayan ang gusto ng mga DDS ibalik sa dati ang presyo ng gasolina. O, ang tanong, paano nyo gagawin? Posible ba yon? Posible. Isubsidy ng gobyerno. O, saan kukuha ng pera? Saan? Sa PhilHealth? Sa DOH? O sa GOCC? Saan? Wala, mahina ko konti nyo talaga in the first place Alam nyo kung anong binibigay ng gobyerno sa inyo na subsidy na 5,000 pesos, 10 pesos sa litro ng gasolina, tsaka ng crudo sa PUB. Alam nyo, gamitin nyo na lang yan. Krisis tayo ngayon. Ang importante, nagbibigay po yung gobyerno sa atin. Diyos ko, ano ba gusto nyo ibalik sa dati? Ay yung tanong ko, sige kayo mag-presidente, paano nyo gagawin? Sige nga, bobo kasi kayo kaya hindi nyo alam Gusto namin ibalik dati sa crude, ibalik ang presyo natin ng crudo. Ganyan yung mga DDS gusto namin ibalik sa dating presyo ng crudo. Magkano ba dati? 54 ba? 54? O sige, paano nyo babalik? Oh. Bobo kasi kayo, walang iya kayo, bobobo nyo. Hindi po tayo titigil hanggat hindi natin napababa ang gasto sa biyahe, sa pagkain at sa kabuuang pamumuhay ng ating mga kababayan. Sa mga susunod na araw at linggo, may aanunsya po ko na mga dagdag na hakbang at tulong mula sa gobyerno. Hindi nating hahayaang mapabayaan ang bawat Pilipino sa gitna ng mga hamong ito. Kaya tuloy-tuloy ang trabaho ng pamahalaan nang may maramdaman na ginhawa ang bawat pamilya. At yan ang tinututukan namin araw-araw. Maraming salamat po. So, alam nyo araw-araw nagtatrabaho si PBBM. Araw-araw. Sinasabi ko naman sa inyo may nagme-message po sa akin. May nagme-message po sa akin kung ano ginagawa ni PBBM. Araw-araw. Araw-araw yan, may nagme-message sa akin. O kasi mabasa kasi confidential to So yan. Nagme-message sa akin araw-araw kung ano ginagawa ng presidente. Ngayon, pahinga siya ngayon. Linggo Ngayong araw, di ba, nakalagay dito, meron silang date ni First Lady Lisa Marcos. So, hindi ko na pakikialaman kung ano yun. Di ba? So, yun nga. Anong walang ginagawa? Ang walang ginagawa, yung Vice Mayor, katulad din ng Spicio, ay na walang ginagawa. Kasi spare tire lang din po siya. Ako ba? So, ayan and by the way, tinan nyo to So, Palas, Marcos is not ill. He is busy and well. So, mga kababayan, after po ng Holy Week, busy po sobra si PBBM. Ang dami niyang ginagawa. And by the way, nararamdaman naman po natin na meron tayong gobyerno ngayon. Ano ba hindi nyo maramdaman dito? Tingnan nyo
Si PBBM nagpadala ng tao sa Iran para makadaan po yung barko natin ng may lamang krudo. Si PBBM umorder na po ng langis sa Russia at saka sa ibang bansa sa ASEAN countries. Si PBBM po nagdala ng tao sa Amerika para kausapin na i-extend yung sanction ng Russia para maka-order tayo ng langis. Trabaho ng presidente yun O, di ba? Hello po, kay Alaga 143, tsaka kay Engineer Rodolfo Reyes. Nagtatrabaho yung presidente, O, ayun na trabaho outside the countries yun. O, ngayon, paano ngayon? O, si PBBM nagbigay ng ayuda. O, si PBBM nagbigay ng diskwento sa mga PUB. O, may pati sa mga commuter sa Maynila, may diskwento na rin sila. May libreng sakay. O, may libreng almusal. Yung mga super natin sa Maynila. O, gumagawa ng paraan yung gobyerno. Pero sasabihin ninyo na ibalik sa dati, bago mag-crisis, kalokohan po yan. Kalokohan po yun para kayong humingi ng para kayong sumusulat sa tubig. Pag ganyan ang gusto ninyo, para kayong sumusulat sa tubig. Gusto namin ng ganito. Bobo. Walang yan, mga DDS yan. Bobo talaga, no? Oh. So, wala na pala. Tapos na pala. So, yun mga kababayan, no? So, kayo po, ano masabi nyo nga po dito? Sa hindi maramdaman ng mga DDS, no? Na si PBBM po yung nagtatrabaho. No, obvious naman po, no? Nakita naman natin na nagtatrabaho. Diba? Especially crisis po ngayon. At syempre, hindi naman kasi pwede maglabas ng pera bigla-bigla ang gobyerno ngayon. 'Di ba? Kasi April pa lang. Baka maubos, 'di ba? Oh. So yun, so pa-comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat. At syempre, dyan sa Steam Replay, no? So pa-like, pa-subscribe, di makalabusan, pa-share na rin po ng content natin ngayon, no? So thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo bukas ng hapon siguro, no?